Mabubuhay ka kaya sa ikatlong klase ng pasahero sa isang barkong pasahero noong panahon ng Victoria. Parang hindi ko kaya, pero gusto ko pa rin matikman kahit konti ng kinakain nila. Kaya ngayon gagawa ko ng halo ng sea biscuits, salt pork at kaunting gulay, isang putahe na tinatawag na biscuit hash. Sa channel na ito, gumawa ako ng serye tungkol sa Titanic at sa totoo lang, malamang doon ninyo ako nakilala. Sa saring yon, gumawa ako ng video tungkol sa kinakain ng third class at ipinaliwanag ko kung paano ito naging malaking pagbabago kumpara sa kinakain ng steerage o third class noon. Noong malaking bahagi ng ika-19 na siglo, kung ikaw ay nasa isang passenger ship sa steerage, halos pareho lang ng kinakain ng crew ang kinakain mo, maliban na lang na ikaw mismo ang kailangang magluto. Noong 1874 habang nasa Northumberland patungong Australia mula Britain, isinulat ni Joseph Sams, third class. Ibinibigay sa kanila ang kanilang rasyon at kailangan nilang ihanda ang sarili nilang pagkain, dalhin ito sa cookhouse at pagkatapos ay kunin ito at dalhin sa kanilang mess room. Depende sa tagal sa dagat ang rasyon, pero noong 1855 ipinasa ng British Parliament ang Passengers Act na nagtakda ng minimum na pamantayan sa pagtrato sa mga pasahero ng barko. Sa pagkain, kasama sa minimum ang harina, oatmeal, bigas, tuyong gisantes, patatas, asin, baka, baboy, tsaa, asukal, mustasa, paminta, suka at sapat na navy biscuits o hardtack. Kailangan mong maglayag ng lampas 84 na araw bago ka bigyan ng mantikilya, pasas, sebo, nakapreserbang karne at katas ng dayap laban sa scurvy. Paminsan-minsan, makakakuha ka rin ng sariwang gulay lalo na pag dumaong sa pantalan. Ngayon, dahil puro rasyon lang ang kinakain nila, wala talagang totoong menu nung panahong yon para sa third class. Maraming menu para sa first at second class, pero halos walang menu para sa third class noon. Kaya nang pipili ako ng lulutuin, gusto kong kumonsulta sa cookbook na para sa mga marinong kusinero sa mga barkong ito. Ang libro ay inilatala noong 1874 at tinawag na Cookery for Seamen at kasama rito ang isang recipe na gumagamit ng maraming sangkap na bahagi ng rasyon na ito na tinatawag na biscuit hash. Pagluluto ng malamig na karne, mga sangkap, 6 libra duro na biscuit binabad, 2 libra malamig na inasing baka o baboy, kalahating libra taba ng karne, 2 sibuyas, 1 lutong karot, 1 lutong turnip, 1 kutsarita paminta, 1 kutsarita halo-halong pampalasa paraan. Tada rin ng pino ang karne, sibuyas at gulay. Pigay ng tubig mula sa biskwit at salain gamit ang magaspang na wire na salaan. Idagdag ang iba pang sangkap at haluing mabuti. Ilagay sa baking tin at i-brown sa katamtamang init ng oven hanggang tumibay. Hiwain ng parisukat at ihain. Kaya hindi ito isang bonggang pagkain. At sa totoo lang, dahil sa dami ng biskwit ng barko at kakaunting pampalasa, hula ko hindi ito masyadong malasa. Ngayon, ikaw mismo ang gagawa ng biskwit ng barko. Para magawa iyon, sisimulan natin sa pamamagitan ng pagbawas ng recipe ng malaki-laki dahil sapat ito para, alam mo na, pakainin ng isang crew. Kaya hahatiin natin ito sa 4 at marami pa rin itong pagkain. Ngayon, ang Navy Biscuits ay sobrang lutong at pinatuyong tinapay na tumatagal ng buwan sa dagat o taon sa lupa. Sa militar ng Amerika, tawag dito ay hardtack. Nagawa ko na ito dati sa channel at may buong video pa ako tungkol dito, kaya paalala lang. Kumuha ng 3 libra o 1.4 kilo ng whole wheat flour at magdagdag ng ilang kutsarita ng asin at mga 1 quart ng tubig. Sapat na ito para magsama-sama ang masa. Masahin ito hanggang sa hindi mo na kaya, hindi mo ito kayang masobrahan. Gawin ito ng hindi bababa sa 20 minuto o mas matagal pa. Pagkatapos, hatiin ang masa sa 18 na pantay-pantay na piraso at gawing bola ang bawat isa tapos igulong ang bawat bola para maging bilog na disk na mga 1/4 pulgada ang kapal. Pwede mo ring igulong ang maraming masa at gumamit ng cookie cutter para gupitin ang mga ito. Pareho lang kung alin ang gamitin mo. Ilagay ang mga ito sa baking tray at butasan ang ibabaw, parang ginagawa mo sa cracker. Makakatulong ito para pantay ang luto at hindi umalsa. Ilagay sa oven at i-bake sa 300 Fahrenheit o 150 degrees Celsius ng 3 oras. Pagkatapos, ibaba ang oven sa 200 Fahrenheit o 75 Celsius o sa pinakamababang kaya ng oven mo. Ibake mo pa ng 3 hanggang 4 na oras o hanggang maging halos kasing tigas ng bato.
Sa puntong yon, pwede ka nang magsukat ng 1.5 libra o 680 gramo at durugin na ito. Sobrang tigas talaga ng mga ito. Madalas silang tawaging molar breakers dahil sa epekto nila sa ipin ng mga tao. Kaya kailangan muna silang ibabad sa tubig, pero bago yon, kailangan muna silang durugin sa maliliit na piraso. Kaya kailangan mong pukpukin gamit ang martilyo o rolling pin at para hindi kumalat, ilagay o balutin muna sila sa bag o tela. At kahit ganun pa man, gaya ng sinabi ng yumaong Neil Sedaka, mahirap talagang maghiwalay. Pero kapag nadurog mo na sila sa maliliit na peraso, pwede mo na silang ilagay sa malaking mangkok at buhusan ng kumukulong tubig. Pagkalipas ng ilang minuto, maa-absorb na nila ang tubig at pwede kang magdagdag pa. Ibabad ng hindi bababa sa 1 oras, pero mas mainam ng 6 o 7 oras o magdamag. Kapag malambot na sila, sinasabi dito na salain sila gamit ang magaspang na salaan. Ginamit ko ang colander at gumana naman talaga. Nagulat ako, pero totoo, mahirap talaga gawin. Ang makukuha mo ay parang basang pulbos ng biskwit na kapag pinagsama-sama mo, nagiging parang peanut butter na mga 1% lang ang lasa. Para sa lasa ng putahing ito, hindi si biscuits ang mahalaga. Dapat tingnan ng ibang sangkap sa recipe. Yun ay 225 gramo ng asin. Pwedeng gumamit ng baboy o bacon at 55 gramo ng baka. Mantika o talo, kalahating sibuyas, 1 maliit na karot o 1 kapat na malaking karot, 1 kapat na singkamas, 1 kapat na kutsarita ng paminta at 1 kapat na kutsarita ng halo-halong pampalasa. Karaniwan, ito ay halo ng kanela, allspice, nutmeg, luya, coriander at kaunting clove. Ginamit ko silang lahat pero sapat na ang kaunting bawat isa para umabot sa 1 kapat na kutsarita. Sinabi rin na dapat pino ang tadtad ng sibuyas, karot at nabo. Ayon dito, dapat lutuin ang karot at singkamas habang hilaw naman ang sibuyas. Pinakuluan ko muna ang karot at singkamas ng ilang minuto hanggang lumambot. Ayon sa recipe, tadarin ng pino ang salt pork pero walang binanggit kung lulutuin. Dayunpaman, ilalagay din naman ito sa oven. Pero sa tingin ko, hindi sapat yon para maluto ang salt pork ayon sa gusto ko. At ang kulang sa luto ay hindi nakakatakam para sa akin. Kaya nilagay ko ito sa mainit na kawali at niluto ng ilang minuto hanggang mag-brown. Tapos pwede nang pagsamahin ang lahat ng sangkap. Ang dinurog na biskwit, ang tinatad na nilutong gulay at ang tinatad na hilaw na sibuyas. Pagkatapos, ang tinatad na nilutong baboy, ang halong pampalasa at ang paminta asama ng talo. Hinati ko ito sa dalawa para siguradong maganda ang pagkakahalo. Ulitin ang paglalagay at paghahalo ng mga sangkap pagkatapos ilagay at pantayin ang hash sa baking dish. Sabi sa recipe, i-bake hanggang mag-brown ng ibabaw. Pero brown na ito kaya di na gaanong kailangan. Nagdesisyon akong i-bake ito sa 350 giriga Fahrenheit o 175 giriga Celsius ng 30 minuto. Habang nagbe-bake, ikatutuwa ko kung mag-subscribe ka sa Tasting History. Malaking tulong talaga ito sa channel habang bumabalik tayo sa ika-19 na siglo at pumapalaot sa dagat at tinatanong, talagang ganun ba kasama ang steerage gaya ng iniisip ko? Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng steerage? Sa simula, tumutukoy ito sa lugar malapit sa steering apparatus ng barko, ang timon. Ito ang pinakamaingay at masikip na bahagi ng barko, kaya dito pinakamura ang tiket. Ngayon, pagdating ng mga unang steamship na kadalasan ay may mga layag pa rin, ang steerage ay madalas na ilipat na sa pinakaharap ng barko o kaya naman sa pinakailalim na parehong bahagi na pinakamaraming pag-uga at walang natural na liwanag. Katulad nung nagtatrabaho ako sa isang cruise ship, ang aking kabina ay nasa pinakaharap talaga ng barko sa pinakailalim pa. Pero sa isang malaking modernong cruise ship, hindi naman ganoon kasama ang pakiramdam. At sa mga lumang barkong ito, sa tingin ko, hindi talaga maganda ang kalagayan. Ngayon, kalagitnaan ay ika-19 na siglo, ang unang klase ay tinatawag na saloon class dahil may dining saloon at ang pangalawa ay cabin class. Dahil sila, pati unang klase ay may mga cabin, sariling silid para matulog at magbihis. Ibig sabihin noon, ang steerage ay walang ganitong pribilehiyo dahil minsan ay duyan lang ang meron sila o kung masuwerte, may mga kama na naka-built-in sa barko. Mabilisang pinagtagpi ang mga kamang ito gamit ang magaspang na tabla na parang kulungan ng aso dahil sa dilim at kulimlim ng lugar. Walang liwanag na pumapasok maliban na lang sa harap at likod ng mga hatchway na pareho pang natatakpan ng maliliit na bahay na tinatawag na booby hatches. At kadalasan, ang iyong kama ay walang kasamang anumang sapin, kaya kung gusto mo ng unan o kumot, kailangan mo magdala ng sarili mo. Iwan mo na lang ang malaki mong comforter sa bahay dahil kulang ka sa espasyo. Maayos ang ventilasyon ng higaan namin pero masikip at madilim.
2 talampakan ng lapad at 6 na talampakan ng haba ng espasyo sa pagitan ng mga higaan namin para makapagbihis. Kaya sobrang sikip at isa lang ang pwedeng magbihis ng sabay. Sa maliit na espasyo ring ito, nilalagay pa namin ang ilan sa aming bagahe. Paborito kong paglalarawan ng tirahan sa steerage ay mula mismo kay Robert Louis Stevenson, may akda ng Treasure Island na pasaherong second class. Noong bata pa siya, tumawid siya ng Atlantic sakay ng steamship na Devonia. Ngayon, siguro may pera na siya para mag first class. Galing siya sa medyo mayamang pamilya, pero pinili niyang mag second class. Siguro para makatipid at maranasan ang pakikipagsapalaran, pati makalapit sa mga nasa steerage class na madalas niyang binibisita. Sa paglalarawan niya, ang steerage ay may 8 kulungan na may tiglabing 6 na higaan, 4 sa itaas at 4 sa ibaba sa bawat gilid. Sa gabi, 2 parol lang ang ilaw, tig-isa bawat mesa. Malungkot talaga ang kalagayan. Mula sa madidilim na higaan, ang halos di makataong ingay ng mga may sakit ay nagsama-sama parang koros sa isang bakuran. Totoong may sakit. Ang ilan ay talagang may sakit na dala na nila bago pa sumakay. Kahit na kadalasan ay dumadaan sila sa medical na pagsusuri bago sumakay. Pero marami rin ang simpleng nahilo lang sa biyahe dahil ang mga bangkang ito ay talagang umaalog. Dagdagan mo pa ng katotohanang mabaho doon dahil kadalasan ang mga pasahero sa steerage ay kailangang magbahagi ng 1 o 2 maliit na palikuran para sa mahigit 100 tao at wala ring mga paliguan o shower. Kadalasan, ang meron lang ay isang lababo sa itaas na deck na may sapat na tubig para makapaghilamos ka ng muka at malinis ang mga singit-singit ng katawan mo at yun na yon. Pagsapit ng huling bahagi ng ika-19 na siglo, nagsimula na magkaroon ng mas maayos na mga paliguan at mas maraming lababo. Pero sa mga naunang pampasaherong barko, napakabaho talaga. Ang bumaba sa steerage number 1 ng walang laman ng tiyan ay isang pakikipagsapalaran na nangangailangan ng tapang. Ang baho ay napakasama. Bawat paghinga ay may lasa ng nakakadiring keso sa lalamunan at ang maruming lugar ay lalong sumama dahil sa dami ng taong nagsisiksikan sa madilim na bahagi ng mga higaan. Isa pang bagay na nakakasuka o kahit papaano'y nagpapaduwal ay ang mga daga. Sa mga nakaraang gabi, may ilang pasahero sa aming kabina ang nainis dahil sa mga dagang minsang pumapasok sa aming mga higaan. Ngayong gabi, nagising kami dahil may babaeng sumigaw na makakita siya ng daga sa partisyon sa taas ng ulo niya. Habang malayang gumagala ang mga daga sa buong barko, hindi ito posible para sa mga tao. Habang si Stevenson na nasa ikalawang klase ay pwedeng bumisita sa steerage, bawal ito sa kabaligtaran. Pero sa mga unang barkong iyon, ang paghahati sa pagitan ng iba't ibang klase ay kadalasan ay lubid lang o simpleng harang. Hindi ito tulad ng Titanic na magkakahiwalay sa bawat palapag, sabi nga ni Stevenson, kulang sa tamang paghahati. Naririnig mo ang mga pasaherong nagsusuka sa steerage, kalampag ng pinggang lata habang kumakain at iba't ibang punto ng kanilang pananalita. Ang iyak ng mga anak na takot sa bagong karanasan o malakas na palo ng magulang bilang disiplina. Kawili-wiling basahin ang kanyang isinulat dahil sinisikap niyang makilala at damayan ang mga tao sa steerage at makita ang kanilang buhay. Hindi niya maiwasan at naipapakita rin niya ang kanyang mga pagkiling sa kanyang isinulat. Ayon sa kanya, sa steerage may mga lalaki at babae, sa second cabin naman may mga ginang at ginoo. Ngayon, parang masusuka ako. Ngayon, malinaw naman, tulad ng mga airline ngayon, maaaring magkaiba-iba ng husto ang karanasan depende sa kung anong linya yon, gaano nakatanda ang barko o kung saan ito papunta at kung saang bahagi ng mundo talaga ito naglalayag. At saka, may tanong din kung ito ba ay barko na may first, second at third class o ito ba ay isang emigrant ship na puro steerage passengers lang talaga. Kadalasan, hindi yon magandang karanasan. Noong 1849 si Herman Melville, may akda ng Moby Dick, ay sumulat ng nobelang Redburn, ang kanyang unang paglalakbay. Semi-autobiographical ang kwentong ito tungkol sa karanasan niya sa barko bilang batang marinero. Karaniwan, ang barkong ito ay nagsasakay hatid ng mga tao sa pagitan ng US at Inglaterra pabalik-balik. Kadalasan ay mga imigrante mula sa tagutom sa patata sa Ireland na tumatakas patungong Amerika. Ikinuwento niya kung paano niya pinapanood mula sa itaas ang mga pasaherong steerage na umaakyat para magluto sa tinatawag niyang galley ng mga pasahero.
Ang gali ay isang malaking kalan na gawa para sa mga barkong pang-emigrante, walang panangga sa panahon at dito lang maaaring magluto ng pagkain ang mga emigrante habang nasa dagat. Ayon sa kanya, tuwing naka-duty siya sa umaga, pagsikat pa lang ng araw, may lalaking mula steerage na umaakyat sa deck para magsindi ng apoy. Bago pa tuluyang lumakas ang apoy, dumating na ang mga matatandang babae, lalaki at mga bata, bawat isa may dalang kaldero o kawali. Laging nagkakagulo kung sinong susunod magluto. Minsan, nag-aaway ang mga palaway at itinutumba ang kaldero at kawali ng isa't isa. Ayon sa kanya, talagang malala dahil sa dami ng pasahero at iisang kalan lang, kaya swerte na kung makakakain ka ng isang lutong pagkain sa isang araw. Dahil paglubog ng araw, may utos siya na patayin ang apoy sa kalan gamit ang alat na tubig dagat. At ang sinumang nakapila pa na hindi pa nakagamit nito ay malas na lang at kailangang bumaba sa ilalim ng barko at kainin ang kanilang rasyon na hilaw. At magdasal na lang na bukas ay magising sila ng mas maaga at mauna sa pila. Mukhang mas madanda ang sistema sa mga barkong may unang, ikalawa at ikatlong klase dahil may nakalaang kusina sa ilalim ng barko na mas kumpleto ang gamit para magamit ng mga pasaherong nasa steerage. Pero may sarili rin itong mga hirap dahil kailangan mong panuorin habang niluluto ang masasarap na pagkain para sa unang at ikalawang klase kasabay ng lugaw mo. Namumuhay ang mga nasa unang klase na parang panabong na manok, nakakainis makita na lahat na masasarap na pagkain at pastry ay dinadala mula kusina sa pangunahing silid kainan. Bagamat bumuti ang karanasan ng third class na magsimulang magtayo ng malalaking ocean liner, ang mga kumpanyang tulad ng Cunard at White Star Line na nauugnay sa Titanic, hindi lahat ng barko ay agad na upgrade. Noong 1913 isang taon matapos lumubog ang Titanic, marami pa ring third class na pasahero ang nakakaranas ng halos parehong dinanas ng kanilang mga lolo at lola. Matapos maitabi ang kargamento at matakpan ng lagusan, nagsimula nang magpahinga ang mga pasahero ng steerage at inilabas ang higaan at gamit sa pagluluto. Ang ilan sa kanila ay kumakain ng kanin at ang iba naman ay kumakain ng lugaw na gawa sa mais, pero lahat sila ay kumakain gamit ang kanilang mga kamay. Mayroong lugar kung saan may apoy na maaari nilang paglutuan ng kanilang pagkain at may sapat na tubig na makukuha sa isang madaling abutin na gripo. Sa ibang barko, matagal nang nagsimula ang mga upgrade tulad noong 1800 at 79 nang bumiyahe si Robert Louis Stevenson sa ikalawang klase. Sinabi niya, "Sa aking karanasan, ang pinakaiba ng aming mesa sa totoong steerage na pasahero ay ang mesa at porselanang pinggan na gamit namin sa pagkain. Bukod sa lugaw na karaniwan sa lahat, mayroon kaming Irish stew, paminsan-minsan ay isda at minsan ay rissoles. Pareho lang ang hapunan ng sopas, inihaw na baka, maalat na karne at patatas para sa steerage at second cabin. May chismis daw na mas mataas ang kalidad ng aming mga patatas. Malamang preserved na patatas yon na kahit anong tata, hindi kasing sarap ng totoong patatas." Ngayon, sana talaga ay nakuha ko ang sikat na Edwards Patent Preserved Potato na madalas dalhin ng maraming ocean liner noong panahon na yon. Pero sayang, mukhang matagal na silang nagsara, kaya't magtitiyaga na lang ako sa karaniwang mashed potatoes kasabay ng aking parisukat na biscuit hash mula sa librong Cookery for Seamen. At heto na tayo. Pagkaing biscuit hash at patatas na niluluto at kinakain ng steerage class pasahero sa Victorian Ocean Liner. Sa totoo lang, medyo mabango siya, kaya interesado akong malaman kung ano ang lasa nito. Subukan kong kumuha ng kaunting sibuyas at iba pang sangkap dyan, pero gusto ko rin makakuha ng parte ng ibabaw. At heto na, kain na tayo. Hindi masarap yan. Ibig kong sabihin, kung talagang gutom ako, sa tingin ko kung lalagyan mo ng maraming gravy, ayos na yon. Ang problema, parang nagiging parang paste sa bibig mo. Ang tanging texture ay galing sa mga sibuyas, buti na lang at hilaw silang inilagay kasi may konting lutong pa rin. Ang problema ay dahil sa sobrang dami ng biskwit at napakakaunting mixed spice, tapos asin at paminta lang sa sabaw, parang mas mabuti pang hindi mo na lang nilagay. Sa totoo lang,
Parang bastos na isinama pa ang mga pampalasa. Sobrang walang lasa talaga. Alam mo yon, pang steerage lang talaga. Ganun lang talaga yon. Pero ang nakakagulat, kahit steerage lang, mahal pa rin ang mga tiket noon. Minsan, ang presyo ng tiket ay katumbas ng 6 na buwang sahod ng ordinaryong manggagawa. At ikaw pa ang kailangang magluto. Hindi maganda, pero kailangan kong aminin, hindi ito ang pinakamasamang pagkain na pwede kong kainin dahil lumalabas na may mas mababa pa palang klase kaysa sa steerage. Nalaman ko ito habang nagsasaliksik para sa video. At lumalabas na sa ilang barko sa ilang bahagi ng mundo, sa panahong ito, sa mga maikling biyahe, mga wala pang 1 linggo, may tinatawag na ika-4 na klase na kilala bilang mga deck passenger. Ito ang mga taong may tiket para lang manatili sa deck. Kahit umuulan o may bagyo, araw man o gabi, kailangan nilang manatili sa deck. At binanggit na ni Rudyard Kipling ang tungkol sa kung ano ang kinakain nila noong siya ay nasa isang maikling paglalakbay mula Rangoon papuntang Singapore. Alam kong ang mga pasahero sa deck namin ay natpakasasa sa lamang loob na hiningi sa steward na nilagyan ng pulbos laban insekto para hindi lapitan ng langgam. Sino nga ba ako para magreklamo sa biscuit hash? Hindi ko nakakainin ng natira. Buti na lang hindi ko niluto lahat. Sayang lang kung marami ang masasayang. At ayokong mangyari yon. Basta, wag nyo nang gawin. Gumawa na lang kayo ng iba. Masayang basahin at alamin ang tungkol dito. Magkikita tayo ulit sa susunod na Tasting History.